Isang mapagpalang Biyernes mga kamangyan. Pakinggan po natin yung mga kaalaman na ibabahagi ni Tatay Ding Rabino, lalo-lalo na po dun sa tinatawag nilang bibihira, yung mutya po ng igat. Iba yung kanilang pinakikita dito. At saka yung mga nyog na malaki yung balat, pero nung buksan ay maliit lang, pero bilog na bilog. Huwag na po natin patagalin pa. Ito na po. Isang mapagpalang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Sumapalad po ninyo ang biyaya sa araw na ito at ligtas po kayo kung saan man po kayo naroroon. Ibabahagi ko po muli sa inyo ang aking kaalaman tungkol po sa mga hiwaga na minsan lang po ito mangyari at hindi na po ito magaganap. Meron po akong sasabihin sa inyo na kung meron po kayong mga hawak na mga kalikasan, yan po ay pwedeng ilabas nyo ng bahay yung iba kasi kung may mga bata po kayo, pwede po yan magkasakit dahil yan po ay minsan ay hindi po maganda sa bata at hindi kaya nila ang power niyan. Yung iba po ay nagdadala sa bahay, hindi nila alam na kaya may sakit ay nagpasok sila ng bagay na nakakasakit. Yung po magaling pero apektado po ang mga bata niyan. Yan ang marami pong hindi alam tungkol sa mga hiwagang may kalikasan. Ang una pong i-discuss ko sa inyo ay ito pong yantok na bugtong. Ito pong yantok na bugtong na ito ay pwede po kayong mag-request nito sa akin. Meron po ako nito pero pambihira po ito. Ito po ay 5 araw bago marating. Ito po ang una ay tinutunaw ang asin sa katawan. Ikalawa po, regular ang inyong pong dumi ay kung madalang yan po ay nagiging regular. Lagi po kayong utot ng utot kasi yung pong masamang hangin sa katawan ay inilalabas po nito. Yan po. At ito po yung nananangga din po sa mga hindi nakikita kung kayo ay napaparusahan o kayo nagkakaroon ng kasalanan sa kanila. Kaya po yan nananakit ay meron po kayong kasalanan. Kaya minsan humingi kayo ng tawad. Sabi nga nung iba, tabi po nono, hindi ko kaya nakikita. Yung po yung, kasi yung iba dyan natutulog, tapos iihian nyo. Di pagising niyan, ikay sasaktan yan. Yun. Kaya, kailangan po tayo ay gumalang, o magpasintabi kayo, kasi yung mga yan nagpapahinga din. Yun po ang dinadala ng yantok. Ito po yung binibigkis sa katawan. Kung kayo natutulog, kung sa araw naman, pwede rin nakabigkis. Ito po yung malambot. Ito po pwede nyong bilogin at lagyan nyo na lang ng salsa sa baywang. Ito po ay dugsong buhay. Kasi po pinoproteksyonan kayo. Ang mga kidney ay malinis kasi ang alat ang nagbibigay ng prostate o sabing sakit ng bato sa bato. Yon, kayo po ay idedepensa nito. Kahit kayo nangangain ng tuyo, ang mga maalat, ayan po ay kayang tunawin ito at ma-dispose sa inyong katawan. Ang napakahalaga po ay yung dugsong buhay. Ito po yun. Ito sabi dyan, yung bakit daw naging bugtong ay madami naman. Ay iisang puno yan. Ay, isang puno. Walang kadais yan, kaya bugtong. Hindi dais-dais yan. Napakahirap hanapin yan. Ito naman po yung sinasabi ko sa inyo na bao. Ito pong baong ito ay malaki ang mungkwan nito, malaki ang bahayan, pero ang laman bakit napakaliit? Ito po ay may 2 bibig at 1 mata. Ang mata po nito may kilay. Kasi malayo po, hindi nyo makita eh. May kilay po siya. Kapag ito po ay dala ng isa, pwede kayong pumasok sa loob ng bahay na hindi kayo makikita. Ito po ang isang dinadala nito. Ay kayo ay pwedeng magmilagro sa loob ng isang bahay. Sa 3 lamang, kasi 3 lamang po ito. 3 lamang ang kapasidad na pwede niyang saklawin sa kanyang hiwaga. Yan po ang bao na may kilay ang mata. Puro kung titingnan nyo, para siyang lahat ay mata eh. Pero yung isang mata nga po ay mayroong pilik. Mayroong pong nakasay na pilik natin na parang mata po ng tao. Ito po ang isang hiwagang hindi na mauulit kailanman. At ito po ay pwedeng gamitin sa masama. Kung gugustuhin, ay papasok kayo sa bahay ay wala, hindi kayo makikita.
Pero yung may takot sa Diyos, ang hindi makakagawa ng masama. Ito po ay bawal mahawakan ng mga hindi magaganda ang puso. Salamat po. O, ito po naman. Kapag kayo nagkita ng isang niyog na binutas, nilampas, lampasan po yan ha. Lampasan po yan. Saan kayo nagkita ng ang isang hayop ay bubutas, ay lampasan. Kaya nga niya binutas, kakainin na yung laman. Bakit siya nagdiretso? Yung po, yan, butas. Butas po yan. Ito po ang ginagamit sa sabong. Opo, ito po ang pansabong. Pag sinilip nyo po ito, pwede nga makita nyo sa manok, walang ulo. Kung hindi, basa. Ano po? Ang tanong ay bakit namin inilalive? Di yung pala ay pwede na kayong yumaman diyan dahil magaling yan sa sabong. Ay kami po ay hindi magsasabong. Opo, ito ay ipinapakita lang namin sa inyo na isang hiwaga na may bumutas ng lampasan sa isang niyog. Wala kayong makikitang niyog. Ang daga po, minsan lang bumutas at hindi po yan lalampas. Yan po. Ito po ang isa sa magaling sa sabong. Kung sasabihin nyo kami pwedeng yumaman, sa inyong bibig naman gagaling yon. Opo. At ito po ay pinakikita ko lang ho sa inyo. Ito po naman yung hiwaga na luno. Yan po, nabanat po yan ha. Nabanat. Nabanat yan. Kung titingnan nyo, ito'y tansi. Tansi, hindi naman po magbibinta ng tansin luno. Ay di madaling malagot. Opo. Ito ay nag-anyon tansi lamang na luno. Ito po ay isang igat. Opo, ito ay mutya ng igat na kapag ito po'y nasa katawan nyo, ay hindi po kayo basta mahawakan. Madulas, maiglas. Ang hiwaga pong ito ay bihira din po ang nakakakuha. Kung may gininto ang puso, makukuha nyo ang mutya sa igat, sa dulas. Ito po ang dinadala nito. Marami na po akong nakita ng mga luno. Pero meron din po pala na hiwaga ang lunong igat. Tansi na nababanat, ito po'y nag-anyong tansi lamang. Pero ito po ang mutya ng igat. Nakuha po ito sa tubig. Yan po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po, Rabino po lamang.